At nihig 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Tututukan pa rin po natin ang usapin ng convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. At ngayon, makakakwentuhan po natin sa ating programa si Attorney Giancarlo Magracia, ang Head Executive Assistant mula sa Commission on Filipino Overseas upang talakayin ang mga pangunahing programa ng CFO para sa mga permanent migrant workers. Attorney Giancarlo, good morning. Magandang umaga po. Alright, well, ngayon ay OFW month. At may mga programa ang Commission on Filipino Overseas. Pero bago tayo tumungo sa mga programang yon, sabihin mo natin sa ating mga manonood, ano ba ang mandato ng Commission on Filipino Overseas? Opo. Ang Commission on Filipinos Overseas po, under po siya ng Office of the President at siya po ang pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan na nangangalinga o nagpe-prepare po para sa ating mga long-term migrants para sa isang successful na buhay abroad. Sa pangunguna po ng ating buting kalihim, si Secretary Dante Clink ang II, bukod po dun sa pre-departure orientation seminars na ginagawa natin para ihanda yung ating mga kababayan sa buhay abroad, mas nagpo-focus na rin po tayo o nagpipivot na rin po tayo sa mas paitingin po yung engagement po natin sa Filipino diaspora sa pamamagitan po ng ekonomiya, siyensya at syempre po yung cultural aspect po na makakonekta po tayo sa ating Filipino diaspora. So yan po ang Commission on Filipinos Overseas. Ang kaibahan niya po sa DMW naman po, yung ating pong kinikater po nila ay mga temporary migrants lang po, mga kontrata para sa trabaho. Sa ano naman, CFO naman po, mas permanente na po, yung mamumuhay at maninirahan na po talaga abroad. Okay, sa ating po mga OFWs abroad, gaano po karami doon ang mga permanent migrant workers na nasa ilalim po ng pangangalaga ng ating pong ahensya? Opo. Sa tansya po natin, meron po tayong higit 10 milyon na overseas Filipinos po ngayon. At higit kalahati po nun sa tansya po natin ay mga permanent migrants po. Medyo may lang po sa ating mga datos sa ngayon kasi syempre po minsan po yung ating pong mga nagsimula po silang overseas workers bigla na lang po makapagpaasawa na po ng foreigners o kaya napaprocess po yung kanila pagiging permanent migrants. So, minsan, doon lang nagkakaroon ng differences sa data po. Pero sa tansya po natin, higit kalahati po sa 10 milyon ay permanent migrants po. Okay. Attorney Magracia, saan mga bansa maraming mga Pilipinong mga permanent migrant workers? Opo. Bali po, syempre po, nangunguna po ang United States of America, number 1 po yan. Ang pangalawa po ay Canada. At pangatlo po ay ang bansang Japan. Ang pang-apat po natin, Australia. At ang panglima po, New Zealand. Okay. Sa US, mga nasa ilan po ang mga permanent migrant workers dyan? Sa huling datos na meron po kami, higit 1.5 million na po ang permanent migrants po sa USA po. Okay. Napakarami po. Napakarami. Ano yung mga priority programs ngayon ng Commission on Filipinos Overseas? Of course, bukod po sa ating nabanggit ko kanina, yung departure orientation seminar, tsaka yung mga country familiarization seminar, meron po tayong mga programa kagaya po ng Balinkbayan, ULEAD, yung Papio Awards po na ginaganap po isang beses every 2 years po na ginagawaran natin ng award yung mga Pilipino abroad na nagbigay ng karangalan sa ating bansa ay nasa sa Commission on Filipinos Overseas din po. Parte rin po tayo ng AYACAT at syempre po yung Interagency Council for the Celebration of Month of Filipinos Overseas ay parte din po tayo niyan. So yun po yung mga programa po natin. And I understand itong sa AYACAT at saka itong mga programa for OFW month, dito pumapasok yung convergence. Sino-sino po ba mga ahensya ng gobyerno ang katuwang ng Commission on Filipinos Overseas sa pagsasagawa ng mga programa at maging polisiya po natin against trafficking, sir? Opo.
Una po muna, syempre, sa pangunguna po ng Department of Justice, yung sa IACAT po muna yung sisimulan ko, Department of Justice, kasama po dyan ang mga sangay na ahensya sa ilalim ng DOJ, syempre may Bureau of Immigration po tayo dyan, at ang ating mga airport na, sa airports po natin, kasama din po syempre ang DILG, ang DMW, OWA, tapos syempre po Commission on Filipinos Overseas. Ganon din halos yung composition naman po para sa Interagency Council for the Celebration of Months of Overseas Filipinos, DMW, OWA, tapos kasama rin natin yung SSS, Pag-ibig kasi syempre may mga booth din sila dyan at kasama rin po yan sa paghikayat natin for reintegration na yung ating social benefits andito pa din at gumagana pa rin. So marami pong initiatives at partnership ang CFO, kasama po ang ating mga ibang mga government agencies at syempre kasama din po mga NGOs din po. Parte din po nito. Sa usapin ng trafficking, ito ay kinakaharap pa rin itong isyong ito ng ating mga kababayang nag-abroad. Yes, ano po naman yung ating success dito sa laban natin against trafficking, sir? Ayun nga po, sa pangunguna po ng Department of Justice, 10 taon na po tayong ginagawa ng US State Department ng Tier 1 status. Yung Tier 1 status po yun, ilan lang pong bansa sa buong mundo ang binibigyan po ng ganong status. At ito po yung pinakamataas na status na ibinibigay po para po sa mga bansa na nire-recognize po ng US State Department yung efforts para sugpuin ang human trafficking. 10 taon na po tayong sunod-sunod na ginagawaran ng recognition na yung efforts natin na ginagawa natin para labanan to ay patuloy pa rin. Ang Commission on Filipinos Overseas, ang head naman po ng IACAT Advocacy and Communications po, yung IACAT Advocom. At sa tulong nito, syempre, bukod sa isinisiwalat natin yung evils ng human trafficking, ninanarate din natin syempre yung mga success stories natin. Hina-highlight din natin kung paano may mga tao na lumaban against human trafficking, yung mga naging survivors po, hina-highlight po natin yan at ginagawan po natin ang kampanya yan. Ngayon po, ang Commission on Filipinos Overseas may nilabas nga po na campaign na bago, 30-second na ads lang siya. Parang simple lang na sinasabi nga na huwag basta-basta mag-fall sa mga madaling offer ng trabaho abroad o kaya yung sa marriage din po, mga ganong aspeto ng human trafficking po. May mga ganyan kaming kampanya. Okay, may programa rin kayong one-stop online portal for diaspora engagement. Tell us about that. Ay, oo nga po. Ito nga lang po, itong nakaraang linggo lang po, kakatapos nga lang po nung aming Balinkbayan na Stakeholders Forum. Ngayon, ang Balinkbayan, isa siyang paraan ng Commission on Filipinos Overseas kung paano i-highlight ng ating mga local government units yung kanilang mga probinsya para sa ating mga Filipino diaspora. Batid natin syempre na yung ating mga Filipino diaspora. Syempre, binabantayan pa rin nila yung mga bayan na kung saan sila nanggaling. At sa tulong po ng Balikbayan one-stop portal, website, pinapondohan po ng CFO yan, sa pinapag-inting ng ating IT department kung paano natin ipepresent yung LGU natin sa ating Filipino diaspora, yung kanilang mga proyekto, aktibidades, pwedeng ilagay doon. Kunyari po, siguro isang example na nilalayon namin, yung online payment ng amilyar, mga ganong bagay. Mga bagay na, kunyari, kung nasa abroad ka, hindi mo magagawa sa abroad, syempre, through the Balinkbayan portal, baka pwedeng doon i-integrate yon. And yun yung inaayos namin. Tapos nun, ikinokonekta pa po namin to sa higit sa 10 naming mga partner Filipino groups abroad. Kung saan ito rin ay isang avenue kung paano sila pwedeng mag-donate ng tulong, pwedeng mag-ano ng negosyo kung may nakikita silang business opportunity sa isang probinsya. Siyempre, nasa LGU na yon kung paano nila gagawin to. Sa ngayon po, ma'am, almost 50 na po yung partner nating LGUs na nagsiset up po ng kanilang Balinkbayan portal. Well, malaking bagay ito for convenience ng ating mga
migrant workers abroad. Well, maraming salamat, Attorney Giancarlo Magracia, sa pagsama sa amin dito sa ating programa. At sa ating pong mga manonood, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsuporta dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Nga kahit po namin kayong muli tumutok sa ating programa, sa darating po na Webes at maging sa Biyernes. At ito, Attorney Giancarlo, samahan niyo ko at sabay-sabay tayong Umaksyon laban sa kahirapan.